nasta'in wa ilayhi natawakkal wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang na siyang nag-obliga sa lahat ng kanyang mga alipin na may kakayanan magsagawa ng Hajj. At ang Hajj na katanggap-tanggap ay ginawang pambura sa mga kasalanan. At ang pagpapala at kapayapaan ay sumakanyang propeta, ang pinakamainam na nagsagawa ng tawaf at sa'i, at ang pinagpalang nagsagawa ng talbiya at panalangin, at sa lahat ng kanyang pamilya at kasamahan, at sa sino mang sumusunod sa kanyang mga turo at yapak. Aking kapatid sa pananampalatayang Islam na dumating sa pinagpalang lugar na magsasagawa ng Hajj, aking dinadalangin sa Allah na naway pag-aanin sa iyo ang pagsasagawa ng Hajj at Umrah na naaayon sa mga alituntunin nito at naway gawing taos-puso para sa Allah at naaayon sa sunnah ng kanyang propeta, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan at naway tanggapin niya ito at ilagay sa iyong timbangan ng mga kabutihan. Tatalakayin natin biiznillah ang mga pamamaraan ng Hajj at Umrah na alinsunod sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa mga naglalayong magsagawa ng Hajj at Umrah at kapag ang bawat pagsakay ay may tsupir at bawat paglalakbay ay may gabay, katotohanan ang gabay ng bawat magsasagawa ng Hajj at Umrah ay si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, na siyang gabay tungo sa kanyang mga sunnah at katuruan na siyang nagsabi, "Khudu anni manasikakum." Kunin ninyo mula sa akin ang mga alituntunin sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah. At kaya nararapat sa bawat nagnanais na magsagawa ng Hajj at Umrah na pag-aralan ang mga katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagsasagawa nito sa pamamagitan ng mga pinagkakatiwalaang mga aklat at pagtatanong sa mga pantas o may kaalaman hinggil sa mga bagay-bagay na hindi nito nalalaman. At kapag may bagay na hindi mo naintindihan, ang Ministry of Islamic Affairs sa Kaharian ng Saudi Arabia ay nagagalak na magserbisyo sa iyo upang ipaliwanag sa iyo ito kung saan may inihandang mga centers at mga tanggapan na mga pantas o may kaalaman ang namamahala upang magbigay kaalaman para sa pagsasagawa sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya sa Quran, "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." At magtanong kayo sa mga nakakaalam kung hindi ninyo ito alam. At bilang panghuli, nais naming ibigay ang pasasalamat unang-una sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway maging ganap ang inyong mga nilalayon sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah at pinapayuhan ko kayo na maging ang aking sarili na samantalahin ang mga mamahaling panahon sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga bagay na ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwan sa lahat ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkamuhi at pagkagalit ng Allah sapagkat kanyang sinabi, "At sino man ang magnais dito ng kasamaan at pandaraya, ipapatikim namin sa kanya ang napakasakit na parusa." Dinadalangin ko sa Allah na naway maging katanggap-tanggap ang inyong Hajj at patawarin ang inyong mga kasalanan na tanging Allah lamang ang nakakaalam. Ang kibla ng mga Muslim, ang Kaaba, ang sagradong Kaaba, ang Baitullahil Atiq, kanlungan ng mga puso ng mga Muslim saan man sila naroroon sa mundo. Ang kanilang mga noo at puso ay may takot na nagpapakumbaba sa Allah ang tangi at nag-iisa sa kanilang 5 beses na pagdarasal sa araw at gabi. Dumadating ang mga Muslim sa Baitullahil Atiq sa bawat sulok ng mundo upang isagawa nila ang Hajj at magtawaf. Mula pa nung itinayo ni Propeta Ibrahim, sumakanya nawa ang kapayapaan, at ang Kaaba, ang unang bahay-sambahan na inilagay sa mundo para sa sangkatauhan upang sambahin nila ang Allah na naaayon sa katuruan at gabay ng mga propeta na may kasamang tunay na pananampalataya at malayo sa mga paniniwalang naligaw at haka-haka. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Katotohanan, ang unang bahay-sambahan na itinayo para sa sangkatauhan ay ang nasa Bakka o Makkah na pinagpala at gabay sa sangkatauhan. Naroon ang mga maliliwanag na palatandaan o ang bakas na tinayuan ni Ibrahim alayhis salam at sino man ang pumasok rito ay may kapayapaan at ipinag-uutos ng Allah sa sangkatauhan na magsagawa ng Hajj sa sino mang may kakayanan. At sino man ang tumalikod at di tumalima, katotohanan ang Allah ay hindi nangangailangan sa sangkatauhan. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bunya al-Islamu ala khams," na naitayo ang Islam sa 5. Ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah, ang pagtayo ng sala, ang pagbibigay ng zakah, pag-aayuno sa Ramadan, pagsasagawa ng Hajj. At mula rito, maliwanag sa atin na ang pagsasagawa ng Hajj ay isa sa mga haligi ng Islam. Hindi kumpleto ang pagiging Muslim na isang tao na may kakayanan na magsagawa ng Hajj hanggang sa ito ay kanyang isagawa. Ngunit isang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawing obligado ang pag-hajj isang beses lamang sa buhay ng isang Muslim. Sa kadahilanan, nung inobliga ng Allah ang pag-hajj, nagwika ang isang lalaki sa propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sa bawat taon ba?" Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasagawa ng Hajj ay isang beses lamang at sino man ang dumagdag dito ay isang kawanggawa. At karapat-dapat na maging taus-puso ang pagsasagawa ng Hajj para sa Allah lamang at hindi bilang pagpapakitang tao, sapagkat ang Allah ay nagwika sa isang hadith qudsi, "Hindi ako nangangailangan ng mga katambal, at sino man ang gumawa ng gawaing may pagtatambal sa akin, iiwan ko siya at ang kanyang itinambal sa akin." At nararapat din na ang pagsasagawa ng Hajj ay alinsunod sa katuruan ng sugo ng Allah, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan. Magkagayon may aming pinaaalalahanan ang aming mga kapatid na nais magsagawa ng Hajj na bago pa man umalis ay nararapat na napag-aralan na kung paano nagsagawa ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng Hajj, upang masunod nila ito at maisakatuparan ang mga utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sapagkat kanyang sinabi, "Khudu anni manasikakum." Kunin ninyo mula sa akin ang mga alituntunin sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah. May mga paalaala, mga kaugalian sa paglalakbay na nararapat na dalhin ng isang magsasagawa ng Hajj at Umrah. Una, nararapat sa isang magsasagawa ng Hajj at Umrah na naisin sa kanyang gagawin ang Allah lamang at ang pagpapalapit sa kanya at iwasan ang mga hangaring makamundo o di kaya'y pagmamayabang o di kaya'y para puriin ng mga tao. Ganon din pinakamainam sa isang naglalakbay na isulat niya ang kanyang mga tagubilin at ari-arian at maging ang kanyang mga utang at isauli sa may-ari ang bagay na ipinagkatiwala sa kanya o di kaya ay magpaalam sa may-ari ng pananatili nito sa kanya. Sa kadahilan ng hindi natin hawak ang ating buhay kundi sa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang pagbabalik loob sa Allah mula sa mga nagawang kasalanan at pagsisihan ito at pagsikapang huwag nang balikan ito. Ganon din na ibalik ang mga karapatan, ari-arian ng ibang tao na nakuha sa pamamagitan ng pandaraya o panluluko o di kaya'y humingi ng kapatawaran sa mga nagawa nito. Ganon din, mga kapatid, na gamitin at gastusin ang mga malilinis at walang bahid ng kasalanan ng mga ari-arian sa pagsasagawa ng Hajj o Umrah, sapagkat ang Allah ay malinis at wala siyang tatanggapin
maliban na lamang sa malinis. Ganon din ang paglayo sa lahat ng mga kasalanan. Huwag gumawa ng mga bagay na makakasama sa kapwa, maging ito man ay sa kanyang dila o sa kamay. Iwasan din makipagtulakan sa kapwa mga nagsasagawa ng Hajj at Umrah. Iwasan din ang pagkakalat ng tsismis, gayon din ang paninira at huwag ding makipagtalo sa mga kasamahan o ibang tao maliban na lamang sa kung ano ang nakakabuti. Huwag magsinungaling at higit sa lahat, huwag magsalita hinggil sa Allah ng walang kaalaman. Ganon din mga kapatid na nararapat sa isang nagsasagawa ng Hajj at Umrah na pag-aralan ang mga batas at mga alituntunin ng Hajj at Umrah. Ganon din isaalang-alang na isang manlalakbay ang lahat ng kanyang mga obligasyon at ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang sala sa mga oras nito kasama ang jamaah at paramihin ang pagsasagawa ng mga kinalulugdan ng Allah tulad ng pagbabasa ng Quran, pagzizikir, pagpanalangin at paggawa ng kabutihan sa kapwa, salita man ito o gawa at pagtulong sa mga nangangailangan at pakikitungo ng mabuti sa mga Muslim at pagbibigay ng kawanggawa sa mga maralita at pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Kasama rin sa mga itinakda o mga nakakabuti sa isang manlalakbay, ang pinakamainam sa isang manlalakbay na sikaping makasama ang mga mabubuting kasama. Dapat taglayin ng isang manlalakbay ang magandang asal at makitungo sa mga tao gamit ito. At sakop nito ang pagtitimpi, ang pagpapatawad, pagkaawa at pagkakaroon ng mahabang pasensya. Hindi pagmamadali sa pagbibigay ng mga hukom, pagpapakumbaba at pagkakawanggawa, pagiging makatarungan, maasahan, tinutupad ang mga kasunduan at pangako sa kapwa, ang pagkakaroon ng hiya, pagiging totoo at gumagawa ng kabutihan. Ganon din pinakamainam sa isang manlalakbay na payuhan ang pamilya niya ng takot sa Allah, na siya ring payo ng Allah sa mga nauna at huling tao. Pinakamainam sa isang manlalakbay ang palagiang panalangin at pag-aalaala sa Allah na naaayon sa mga naiulat na katuruan mula sa propeta, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan. Isa na dito ang panalangin ng isang manlalakbay at panalangin sa pagsakay. Unang gawain na magsasagawa ng Hajj at Umrah ay ang ihram na nangangahulugan ng pagpasok sa Hajj at Umrah, at ang panahon ng pagsasagawa ng Umrah ay kahit anong oras o araw sa loob ng isang taon. At ang Hajj ay sa buwan ng Hajj lamang, at ito ay ang Shawwal, Dhul-Qa'dah at ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. At magsisimula ang mga haligi ng Hajj at Umrah kapag nag-ihram na sa miqat. At kapag nakarating na sa miqat, ang sino mang magsasagawa ng Hajj o di kaya'y Umrah, pinakamainam na maligo at magpabango kung hindi siya mahihirapan at walang problema kung hindi naman maligo. Pagkatapos ay magsuot ng suot pang ihram, rida at izar. Dalawang maputi at malinis na tela. Walang natatanging kasuotan ang babae na sunnah sa pag-ihram, bagkus ay magsuot siya ng damit na matatakpan ang kanyang buong katawan kahit anong kulay at hindi makikita ang kanyang mga palamuti. Pagkatapos ay mag-intensyon para sa ihram ng Umrah o Hajj. Sa mag-Umrah, sasabihin niya, labayka umratan. At sa Hajj sa mutamati, labayka umratan mutamatian biha ilal Hajj. At sa qarin, labayka umratan wa hajjan. Sa mufrid, labayka hajjan. At kapag ang pagdating niya ay sa pamamagitan ng barko o eroplano, naging kaugalian na naipahayag ng mga tagapamahala nito sa mga pasahero kapag nalalapit na ang pagdaan nito sa miqat, upang maghanda ang mga magsasagawa ng Hajj at Umrah sa pagsuot ng kanilang ihram. At kapag tumapat na sila sa miqat, ay magtatalbiya na sila para sa Hajj o Umrah at paramihin nila ang pagbigkas nito. At walang problema sa ganitong sitwasyon na lumabas ng kanyang bahay ang isang magsasagawa ng Hajj o Umrah na nakasuot na ng suot pang ihram, at kapag natapat na sa miqat ang sinasakyan barko o eroplano, ay magsimula na siya sa pagtalbiya bilang
pagpapahayag ng kanyang pagpasok sa Hajj o Umrah. At hayagan ang pagtalbiya ng mga kalalakihan at hindi ng mga kababaihan. Bago mag-ihram o isuot ang ihram, gawin ang mga sumusunod: pagputol ng kuko at bigote, pagtanggal ng buhok sa kilikili at sa masilang bahagi ng katawan. Ganon din ang pagligo sa buong katawan kung ito ay may kakayanan at walang problema kung hindi maligo. At ang pagligo ay sunna para sa mga kalalakihan at kababaihan, maging ang may buwan ng dalaw at kapapanganak pa lamang. Ganon din hubarin ng lalaki ang lahat ng mga may tahing damit at magsusuot ng suot pang ihram. Huhubarin ng babae ang kanyang burka at niqab, maging ang guwantes, at magsusuot na lamang ng khimar o talokbong upang ipangtabon niya sa kanyang mukha at ulo mula sa mga kalalakihan na hindi niya mahram. At kung takpan niya ang kanyang mukha ay wala itong problema. Ganon din, pagkatapos maligo, magpabango ang lalaki sa kanyang katawan lamang hanggang gusto niya at hindi ang suot pang ihram. Maging ang babae ay magpabango, ngunit napakalight lang na hindi naman kinakailangan talaga, yung hindi naaamoy. Pagkatapos gawin ang mga nabanggit, mag-intensyon sa pagpasok sa Hajj at Umrah na nais niya. At kapag nakapasok na, katotohanan siya ay nakapag-ihram na kahit wala siyang banggitin. At kung gawin niya ang kanyang intensyon pagkatapos niya magsala ng fard, mas mainam. At kapag hindi oras ng obligadong sala at nagsala siya ng 2 raka'a sa intensyong sunna ng pag-ablusyon, ay walang problema. At kapag siya ay kapalit ng iba sa kanyang Hajj o Umrah, siya ay mag-intensyon para sa taong iyon at magsasabing labayka Allahumma an fulan. Pamamaraan ng talbiya, labayka Allahumma labayk, labayk la sharika laka labayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Sa panahon ng pagtalbiya, pag-umrah, simula pag-ihram hanggang magsimulang magtawaf. Sa pag-hajj naman, simula pag-ihram hanggang sa magsimula magbato sa Jamratul Aqaba sa araw ng Eid. Itinakda ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang 5 miqat para sa pag-ihram. Wajib, obligado sa bawat nagnanais na magsagawa ng Hajj at Umrah na mag-ihram mula sa isa sa mga ito. At ang mga miqat na ito ay ang Dhul Hulaifa, miqat na taga Madina at sa sinumang dumaan dito, at ito'y tinatawag ngayon ng Abyar Ali. May layong 450 kilometro mula sa Makkah. Ang Al-Juhfa, miqat na taga Sham, Syria, Morocco, Egypt at sa sinumang dumadaan dito at malapit sa lungsod ng Rabigh kung saan dito sila ngayon nag-e-ihram. May layo itong 100 kilometers mula sa Makkah. Pangatlong miqat ay ang Qarn al-Manazil, miqat ng taga Najd at sa sinumang dumadaan dito, at tinatawag ito ngayon as Sail al-Kabir. May layo itong 75 kilometro mula sa Makkah. Miqat na taga Najd at sinumang dumaan dito at tanyag ito sa ganitong pangalan, ang Wadi Muharram. Meron itong 75 na kilometro layo sa Makkah. Ang Yalamlam, miqat ng taga Yemen at sa sinumang dumadaan dito, at sa kasalukuyan ang mga tao ay nag-i-ihram sa As-Sa'diyah. May layo itong 92 kilometers mula sa Makkah. Zatul Iraq, miqat ng taga Iraq at sa sinumang dumaan dito, ito ay may layong nasa 94 kilometers mula sa Makkah. Wajib sa bawat dadaan sa mga miqat na ito na nagnanais magsagawa ng Hajj o di kay Umrah na mag-ihram dito. At sino man ang lagpasan niya ito na kanyang sinasadya na di nag-ihram, obligado sa kanya na balikan ito, at kung hindi ay kailangan niyang magkatay ng kambing sa Makkah at ipamigay ito sa mga maralita ng Makkah. Sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila
Ang mga miqat ay para sa kanila at sa sinumang dumating sa kanila na hindi mamamayan doon na nagnanais magsagawa ng Hajj at Umrah mula sa Bukhari at Muslim. At ang taga-Makkah ay at sinumang nasa loob nito na hindi mamamayan doon, mag-i-ihram sila sa loob na mismo ng Makkah kung nais mag-Hajj. At kapag nais mag-Umrah ay kailangan lumabas ng hangganan ng Al-Haram tulad ng At-Tan'im. Samantala, ang mga mamamayan ng mga hindi nabanggit na lugar sa miqat tulad ng mga mamamayan ng Jeddah, Mastura, Bahra, Salim, Al-Sha'i, sila ay mag-ihram sa kanilang mga bahay o di kaya'y saan man sila datnan ng pagnanais na magsagawa ng Hajj o Umrah. Merong mga payo ang ating mga ulama tungkol sa mga ipinagbabawal pagkatapos mag-ihram. Una, ang pagkuha ng buhok at pagputol ng kuko, ngunit kapag nahulog ang mga ito nang hindi sinasadya, lalo na ang buhok o di kaya nakalimutan niya o hindi niya alam ang hukom o batas ay walang problema. Ganon din hindi maaaring magpabango sa katawan maging sa kasuotan at walang problema sa naiwang bango sa katawan mula noong inilagay niya ito bago pa mag-ihram. Samantala, kung nalagyan ng pabango ang suot pang ihram ay dapat itong hugasan. Hindi maaaring takpan ng isang muhrim ang kanyang ulo ng mga pantakip na didikit sa kanyang ulo. At kapag natakpan niya ang kanyang ulo dahil sa pagkalimot o hindi niya alam ang alituntunin dito, ay obligadong alisin niya ito sa kanyang ulo kapag naalala o nalaman niya ang batas hinggil dito at walang parusa sa kanya. Hindi rin maaari magsuot ang isang muhrim ng anumang kasuotang may tahi, maging ito man ay sa buong katawan o bahagi man tulad ng damit, t-shirt, pantalon, maging ang sapatos. Maliban na lamang kung walang makitang izar, puting tela na pambaba, ay maaari niyang isuot ang pantalon. Gayon din ang taong walang makitang tsinelas ay maaari niyang isuot ang sapatos. Hindi maaaring mamanhikan at magpakasal ang isang muhrim, maging ito ay sa sarili niya o sa iba. Gayon din ang pakikipagtalik at paglalambing sa asawa na may kasamang pagnanasa dahil sa hadith na naiulat ni Uthman, kalugdan nawa siya ni Allah, na nagsabi na sinabi ng propeta, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan. Hindi maaaring magpakasal ang isang muhrim at di rin maaaring magkasal, gayon din ang pamamanhikan na iulat ni Muslim. Hindi maaari sa isang babae na naka-ihram na magsuot ng guwantes sa kanyang mga kamay at di niya maaaring takpan ang kanyang mukha gamit ang burqa o niqab. At kung siya ay nasa lugar na maraming kalalakihan na hindi mahram, obligado sa kanya takpan ito gamit ang kanyang talukbong at iba pa, ito'y kahit hindi siya naka-ihram. Hindi rin maaari sa isang Muslim na naka-ihraman o wala napulutin ang mga natagpo ang pera, ginto, pilak at iba pang mga bagay sa lugar ng haram, maliban na lamang kung nais niyang isauli sa may-ari nito. Ipinagbabawal sa isang Muslim na naka-ihraman o wala ang panghuhuli ng mga hayop sa loob ng haram, maging ito man ay kanyang nais na katayin o di kaya ay takutin lamang upang umalis, maging ang pagtutulungan sa gawaing ito. At ang muhrim, di niya ito maaaring gawin sa loob man o labas ng haram. Ipinagbabawal sa isang Muslim na naka-ihram man o wala ang pagputol ng mga halaman at puno sa loob ng haram na kusang tumubo lamang at hindi tanim o gawa ng tao. Ang mga bagay na ipinahintulot sa isang muhrim, ipinahintulot ang pagsuot ng relo, ang pagsuot ng headset, pagsuot ng singsing, pagsuot ng tsinelas, pagsuot ng salamin, pagsuot ng sinturon, basta ito ay walang tahi, paggamit ng payong, pagsilong sa sasakyan, pagligo at paglinis ng katawan, pagbalot ng mga sugat. At maaari rin sa isang muhrim ang pagdala ng kanyang mga kagamitan at higaan sa kanyang ulo at pagpapalit ng suot ng ihram at paglilinis nito. At kapag nakalimot ang isang muhrim at natakpan niya ang kanyang ulo o di kaya'y hindi niya alam ang hukom, kinakailangang tanggalin ang takip nito sa oras na maalaala niya
o malaman niya ang hukom at wala siyang pananagutan. Nararapat sa isang magsasagawa ng Hajj na pumili ng isa sa tatlong pamamaraan na pagsasagawa nito. At-tamattu, Umrah, Hajj, Hadi. Okay? Al-Qiran, Umrah, Hajj, Hadi. Al-Ifrad, Hajj lamang, walang Hadi. Ang at-tamattu, ito ang pag-ihram ng Umrah sa mga buwan ng Hajj at ito ay ang Shawwal, Zulqa'dah at ang unang 10 araw ng Zulhijjah. At binabanggit ng isang muhrim ang labayka umratan mutamati'an biha ilal hajj. At tatapusin niya ang kanyang umrah sa pagsasagawa ng tawaf, sa'i at pagpapaputol ng buhok at pagkatapos nito ay pwede na sa kanya ang mga bagay na ipinagbabawal nung nasa kalagayan siya ng ihram. At sa ika-8 araw ng Zulhijjah ay muli siya mag-i-ihram ng Hajj sa kanyang kinalalagyan mismo at lalabas patungo sa mga lugar na pinupuntahan sa pag-hajj hanggang sa katapusan at obligado sa kanya na magkatay ng alay na kambing o kamilyo o baka. Ngunit kapag wala siyang kakayanan, sa mga ito ay mag-aayuno siya ng 3 araw sa Hajj at 7 araw kapag nakauwi na sa kanyang lugar at pamilya. Al-Qiran, ito ay ang pag-ihram ng Umrah at Hajj ng sabay at binabanggit ng muhrim ang labayka umratan wa hajjan. At kapag nakarating na siya sa Makkah, ay magsasagawa ng tawaf al-qudum at magsasa'i para sa Hajj at Umrah ng isahan lang at mananatili siya sa kanyang ihram at lalabas patungo sa mga lugar na pinupuntahan sa pag-hajj sa ika-8 ng Zulhijjah at ipagpapatuloy ang mga iba pang gawain sa Hajj at Umrah liban na lamang sa pagsasa'i sapagkat nagawa na niya ito. Obligado sa kanya na magkatay ng alay na kambing o kamilyo o baka, ngunit kapag wala siyang kakayahan sa mga ito, ay mag-aayuno siya ng 3 araw sa Hajj at 7 araw kapag nakauwi na sa kanyang lugar at pamilya. Ang al-ifrad naman, ito ang pag-ihram ng Hajj lamang. Kapag dumating na siya sa miqat, babanggitin niya ang labayka hajjan. At kapag nakarating na sa Makkah, magsasagawa ng tawaf al-qudum at magsasa'i para sa Hajj at mananatili sa kanyang ihram hanggang matapos niya ang Hajj at wala siyang hadi o alay sapagkat hindi niya pinagsama ang Umrah at Hajj. At ang pinakamainam sa tatlong ito ay ang Hajj at Tamattu. Pinakamainam sa pamamaraan sa sinumang hindi pa nakadala ng kanyang alay. Ito ang pamamaraang pinag-utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasama, kalugdan nawa silang lahat ng Allah. So, ang pag-ihram ay sa mikat para sa lahat, para sa tatlong uri. Ang mufrid na Hajj lamang, ang qarin sa pagitan ng Umrah at Hajj, mutamatti ng Umrah hanggang Hajj. Sila ay parehong magtatawaf al-qudum. Ngunit ang Hajj at mutamatti, siya ay magtatawaf para sa Umrah. So sila ay magsasa'i, ang mufrid at ang qarin ay magsasa'i para sa Hajj. Ang Hajj al-Qiran ay magsasa'i para sa Hajj at Umrah. At ang mutamatti, magsasa'i para sa Umrah. Then magpapagupit. So ang Hajj al-Mufrid o ang Hajj al-Ifrad mananatili sa kanyang ihram hanggang sa araw ng pagkatay ng mga alay, ika-10 araw ng Zulhijjah, at lalayuan ang mga ipinagbabawal sa ihram. Ganon din ang Hajj al-Qiran. Mananatili sa ihram hanggang sa araw ng pagkatay ng mga alay sa ika-10 araw ng Zulhijjah at lalayuan ang mga pinagbabawal sa ihram. Ang mutamatti, tapos ng ihram sa Umrah at halal na sa kanya ang mga ipinagbabawal nung naka-ihram pa siya. Kahit pa ang pakipagtalik sa kanyang asawa at mag-i-ihram muli para sa Hajj
sa araw ng Tarwiyah o ika-8 araw ng Dhul Hijjah. Ganon din, sinabi rito, kapag nakatawaf ng Qudum at pumunta sa Mina agad-agad, magsasagawa ng sa'i pagkatapos ng Tawaf al-Ifada, Tawaf ng Hajj. Ang batang lalaki na wala pa sa tamang pag-iisip ay mag-iintensyon ng ihram para sa kanyang mga magulang o guardian at hindi siya susuotan ng may tahing kasuotan at magtatalbiya para sa kanya. Sa ganitong pamamaraan siya ay nagiging muhrim at ipinagbabawal sa kanya, ipinagbabawal sa matatanda. Ang anak na babae na wala pa sa tamang pag-iisip ay gayon din. Dapat malinis ang kanilang katawan at kasuotan kapag nagtatawaf, halintulad ng sala, sapagkat ang kalinisan ay kondisyon sa sala upang maging katanggap-tanggap ito. At kapag nasa tamang pag-iisip o edad na silang dalawa, ang mga bata na ito, sila mismo ang gagawa nito sa kanilang sarili at gagawin nila ang ginagawa ng matanda mula sa pagligo at pagpapabango at iba pa. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang umrah patungo sa isa pang umrah ay bumubura ng mga kasalanan sa pagitan nilang dalawa. At ang Hajj Mabrur ay walang ibang gantimpala maliban na lamang sa paraiso. Ang pamamaraan ng pagsasagawa ng umrah, kapag nakarating na ang isang magsasagawa ng umrah sa Makkah, pinakamainam sa kanya na maligo agad pagkatapos ay pumunta ng Masjid al-Haram kung saan nandoon ang Kaaba upang isagawa ang umrah, ngunit kapag hindi siya naligo ay wala itong sala. At kapag papasok na siya sa Masjid al-Haram, ang kanang paa ang dapat iuna na binibigkas ang A'udhu Billahil Azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Binabanggit din ito tuwing papasok sa lahat ng mga masjid. Pagkatapos ay magtutungo sa Kaaba para simulan ang pagtawaf at sunnah na mag-ittiba para sa lalaki sa tawaf ng umrah at qudum. At ang pamamaraan nito ay ilalabas ang kanang balikat at ilalagay ang kanyang rida sa ilalim ng kanyang kanang kilikili at ang dalawang dulo nito ay nasa ibabaw ng kanyang kaliwang balikat. Pagkatapos ay simulan ang tawaf ng 7 ikot, magsisimula sa Hajar al-Aswad, sa Blackstone. At kung makakaya niyang lumapit rito ay kanyang halikan ng walang taong tinutulak at hindi nakikipagsiksikan at walang pinapalo at walang minumura o tinutulak sapagkat ang mga iyon ay karapat-dapat at isa ay hindi karapat-dapat at isa itong panghahamak sa kapwa Muslim. Kung di niya kaya ay magbigay, sinyas o itaas niya ang kanyang kanang kamay at magsabi ng Allahu Akbar nang hindi humihinto sa pagtatawaf. Hindi maaaring makipagsiksikan sa iba at mamiminsala. At ipagpapatuloy ang pag-ikot ng 7 beses at iwasang manakit ng kapwa sa pamamagitan ng panunulak o paninigaw at manalangin ng anumang nais at magbasa ng Quran at dapat din malaman na walang natatanging panalangin sa pagtawaf tulad ng ginagawa ng iba. Kapag nakarating na sa Rukun al-Yamani, hipuin niya ito kung kaya niya at di niya ito hahalikan o di kaya punasan ng tela tulad ng ginagawa ng ilan sa mga taong sumusuway sa sunna ng propeta, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan. Kapag hindi niya kayang hawakan ito ay magpatuloy na lang sa pagsasagawa ng tawaf at di na kailangan magbigay ng sinyas. Ang sunnah habang nagtatawaf sa pagitan ng Rukun al-Yamani at Hajar al-Aswad ay manalangin ng Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Sa ganitong pamamaraan, tatapusin niya ang kanyang tawaf ng 7 beses. Simula sa Hajar al-Aswad at magtatapos rin dito ang bawat tawaf o bawat ikot. Sunna ang pagramal at ito ay ang paglalakad
ng mabilis na magkakasunod-sunod ang mga hakbang sa unang 3 ikot ng tawaf, qudum at umrah. Paalaala sa pagtawaf, may nagtatawaf sa loob ng hijr na naniniwala na tama ang kanyang tawaf, ngunit ang katotohanan ay ang hijr ay bahagi ng Kaaba, kaya dapat na magtawaf sa labas nito. Ang paghawak sa lahat ng bahagi ng Kaaba at malamang sa mga pader nito at ang paghimas sa mga ito at maging sa tela nito at pintuan, gayon din ang Maqam Ibrahim, ang lahat ng ito ay hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pakipagsiksikan ng mga kababaihan sa mga kalalakihan habang nagtatawaf at lalong-lalo na sa Hajar al-Aswad at Maqam Ibrahim, nararapat layuan ang mga ito. At kapag tapos na ang tawaf, ay susunod niyang gagawin ang mga sumusunod. Takpan ang kanang balikat. Pangalawa, magsagawa ng sala na 2 rak'ah sa likod ng Maqam Ibrahim kung ito'y kanyang makakaya. At kapag hindi, ay magsala na lamang sa kahit saan sa Masjid al-Haram at ito ay sunnah muakkada. Babasahin sa unang rak'ah pagkatapos ng Surah Al-Fatiha ang Suratul Kafirun. At sa pangalawang rak'ah ay ang Suratul Ikhlas. Ngunit kapag nagbasa siya ng ibang sura ay wala ring problema. Okay. Pagkatapos may isagawa ang tawaf ay lalabas patungo at pagkatapos niya mag-alay ng 2 rak'ah na sunnah sa likod ng Maqam Ibrahim o saan mang bahagi nito, ay lalabas patungo ng Safa para mag-sa'i ng 7 beses at kapag malapit na sa Safa, magsisimula na kung ano ang sinimula ng Allah na nagsabi, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Katotohanan ang Safa at Marwa ay kabilang sa malinaw na palatandaan ng Allah. At aakyat siya sa Safa at tatayo na nakaharap sa Kaaba at pupurihin ang Allah at magtatakbir ng 3 beses at mananalangin ng marami na nakataas ang kamay at nagsasabing La ilaha illallah wahda la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjasa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama ahzaba wahda. At uulitin ito ng 3 beses at maaring manalangin kahit anong gusto niya at hindi niya itataas ang kanyang kamay maliban na lamang na siya ay nananalangin at hindi kailangan magsinyas kapag magtatakbir. Ang pagsinyas ng 2 kamay ay ilan sa mga kamaliang madalas gawin ng mga nagsasagawa ng Hajj at Umrah. Pagkatapos ay bumaba ito ng Safa, patungong Marwa na naglalakad at nananalangin ng nais na panalangin. At kapag nakarating sa berdeng palatandaan, kinakailangan maglakad ng mabilis para sa mga kalalakihan lamang hanggang sa malagpasan niya ito. Pagkatapos ay maglalakad ng normal hanggang sa maabot ang Marwa, humarap sa Kaaba at sabihin ang mga binanggit sa Safa mula sa pag-akyat, ngunit hindi ang aya na Inna Safa wal Marwa min sya'airillah. Hindi na dapat manggitin ito. At manalangin ng nais na panalangin at bumaba at maglakad hanggang makarating sa berdeng palatandaan, ang maglakad ng mabilis hanggang malagpasan niya ito at ipagpapatuloy ang normal na paglalakad hanggang sa makaakyat sa Safa. At sa ganitong paraan, tatapusin niya ang kanyang sa'i ng 7 ikot. Mula sa Safa hanggang Marwa ay 1 ikot. Mula sa Marwa hanggang Safa ay 1 ring ikot. Ang sinumang nakaramdam ng pagod o sakit ay walang problema o pagpipigil na sumakay o umupo sa wheelchair habang nagsasai. At maaring isagawa ng babaeng may buwan ng dalaw o babaeng kapapanganak pa lamang ang sai o may pagdurugo mula sa panganganak, maaari niyang isagawa ang sai sapagkat hindi ito kabilang sa Masjid al-Haram. Ang ilan sa mga laganap na kamalian ang mabilis na paglalakad ng mga kababaihan sa pagitan ng 2 berdeng palatandaan habang nagsasai. Pagkatapos ng sa'i ay magpapakalbo ang isang nagsasagawa ng umrah o di kaya bawasan lamang ang kanyang buhok. Ang pagpapakalbo ang pinakamainam, liban na lamang kung siya ay mutamatti. Ang pinakamainam sa kanya
ay ang pagputo lamang ng kanyang buhok at gawin na lang sa Hajj ang pagpapakalbo at dapat ay sakop ang buong ulo. At ang babae ay magpapaputol ng kanyang buhok na kasing haba ng katulad ng dulo ng daliri. Ito ang katapusan ng mga gawain sa pagsasagawa ng umrah at maaari na niyang gawin ang mga bagay na ipinagbabawal sa kanya nung nasa ihram pa siya. Ang pamamaraan ng pagsasagawa ng Hajj, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hajju ashhuru ma'lumat. Ang pagsasagawa ng Hajj ay sa mga maliwanag na mga buwan. Sa araw ng Tarwiyah o sa ikawalong araw ng Dhul Hijjah, magsisimula ang mga gawain ng Hajj sa ikawalong araw ng Dhul Hijjah na tinatawag na araw ng Tarwiyah. Sa araw na ito, mag-ihram ng Hajj ang isang mutamatti ng umaga at gagawin ang ginawa sa ihram ng umrah mula sa pagligo, pagpapabango at pagsasagawa ng sala at pag-ihram sa lugar na kanyang kinalalagyan. Samantalang ang qarin at mufrid ay nanatili pa rin sa kanilang ihram. At magtutungo ang mutamatti, ang qarin at mufrid sa Mina bago pa mag-zuhur at magsasala sila ng zuhur, asr, maghrib at isya sa kani-kanilang mga oras nang hindi pinagsasama at hindi pinaikli ang 4 na rak'ah ng 2 rak'ah at mananatili sila rito ng buong gabi at dito magsasala ng Fajr at sino man ang nasa Mina na bago pang araw ng Tarwiyah ay mag-i-ihram na sa Mina ng umaga. At ang sunna ay magpagabi ang isang nagsasagawa ng Hajj sa Mina sa araw ng Tarwiyah o sa ikawalong araw ng Dhul Hijjah hanggang sa kapag nakapagsala na ng Fajr sa ikasyam na araw, hihintayin niya na sumikat ang araw bago magtungo ng Arafah ng mahinahon at nagtatalbiya at nag-aala sa Allah ng marami at nananalangin ng nais niyang ipanalangin. Sa araw ng Arafah, ang pananatili sa Arafah ay isa sa mga haligi ng Hajj. At ang Hajj ay hindi tanggap kapag wala ito sapagkat sinabi ng propeta, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, ang kabuuan ng Hajj ay ang pananatili sa Arafah. Al-Hajjul Arafah. At ang araw na ito, ang pinakamainam na araw na sinikatan ng araw. Sa araw na ito, magtitipon-tipon ang lahat ng mga nagsasagawa ng Hajj sa lupain ng Arafah. Mananatili sila rito mula sa paglihis ng araw sa tanghali hanggang maghrib. At sa araw din ito, ipagmamalaki ng Allah Azza wa Jal ang kanyang mga alipin sa kanyang mga anghel. Isinalaysay ni Aisha, kalugdan nawa siya ng Allah, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wala ng araw na pinakamarami ang aliping pinalabas ng Allah mula sa impyerno sa araw ng Arafah. At katotohanan siya na Allah ay pinagmamalaki kayo sa kanyang mga anghel at nagsabi, ano ang ninanais nila? Hingin natin ito sa pagpapala ng Allah. Sa ikasyam na araw ng Dhul Hijjah at kabilang sa sunna pagpunta ng isang nagsasagawa ng Hajj sa Namira kung kaya ito. At kapag nalihis na ang araw ay papasok na sa hangganan ng Arafah at magsasagawa ng sala ng Zuhur at Asr sa iisang adhan lamang at 2 iqama at mananatili sila rito hanggang sa paglubog ng araw. At mayroong maraming palatandaan na magtuturo nito. At ang buong araw ng Arafah ay pananatili at pagtayo ng mga pag-aalaala sa Allah. Kaya nararapat na sikapin na nagsasagawa ng Hajj na magamit niyang oras sa pagtalbiya, pagpaparami ng zikir, at paghingi ng kapatawaran at pagpupugay sa Allah at pasasalamat at haharap sa Allah Azza wa Jal na mapagpakumbaba at may takot at nagsisikap sa panalangin para sa kanyang sarili, sa pamilya at mga anak, maging sa kanyang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At kapag pumasok ng oras ng Zuhur, magkakaroon ng khutbah o sermon ang imam
sa lahat ng mga nandoon bilang paalaala at payo at katuruan at pangungunahan ang pagsala ng zuhur at asar na pinagsama at pinaikli sa iisang adhan lamang at dalawang iqama tulad ng ginawa ng propeta, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan. At di maaaring magsagawa pa ng sala sa unahan o sa gitna o sa hulihan pagkatapos itong isagawa. At nararapat sa mga nagsasagawa ng Hajj sa araw na ito na mapagpala ang lumayo sa magiging dahilan ng kanyang pagkakasala na siya ring dahilan upang di makamit ang gantimpala ng Allah. Mga pagkakamali sa araw ng Arafah, karamihan sa mga nagsasagawa ng Hajj ay nakakagawa ng mga pagkakamali at nararapat na bigyang pansin. Una, pagpunta o paglabas sa mga hangganan ng Arafah at ang kanilang pananatili doon hanggang sa paglubog ng araw at pagkatapos pupunta sila sa Muzdalifah at sino man ang gumawa ng katulad nito ay magiging walang saysay ang kanyang Hajj. Ganon din ang pag-alis sa Arafah bago lumubog ang araw. Ito ay hindi pinapahintulot dahil ito ay taliwas sa ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din ang pakikipagsiksikan at pakikipagtulakan upang makaakyat sa bundok ng Arafah upang tumungo sa tuktok nito at paghaplos nito para sa humingi ng tulong at pagsasala dito, ito ay bid'ah, bago, didagdag sa Islam na walang basihan mula sa pananampalataya at bilang karagdagan, ang nagiging bunga nito ay nakakasama sa gawaing pagsamba. At karagdagan sa mga pagkakamali ay ang pagharap sa bundok ng Arafah upang manalangin na ang nararapat gawin o sunna ay ang humarap sa qibla. Sa paglubog ng araw, ang Muzdalifah ay magdarasal sila dito ng sala ng Maghrib at Isya na pagsasamahin ang dalawang sala at paiksiin ang mga sala na pwedeng paiksiin sa pamamagitan ng isang adhan at dalawang iqama. Pagdating nila dito at sila ay mananatili doon ng buong gabi na ang gagawin lamang ang alalahanin pasalamatan ng Allah Ta'ala mula sa kanyang mga kabutihan at pagpapala na naway isulat ito para sa kanila na ang pananatili nila sa Arafah ay katanggap-tanggap para sa kanya. Kadalasang pagkakamali na nagagawa ng mga nagsasagawa ng Hajj pagkarating nila sa Muzdalifah na kailangan bigyang pansin ng mga nagsasagawa ng Hajj ay ang mga sumusunod. Una, ang pamumulot muna ng maliliit na bato bago ang magsala ng Maghrib at Isya na pagsamahin at pagpapaiksi nito. Inuuna nila ang pamumulot ng maliliit na bato. Then ganon din ang paniniwala na nararapat lamang pulutin ang mga maliliit na batong ito sa Muzdalifah. Ang paghuhugas ng mga batong maliliit na ito na hindi ginawa ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Ang sunnah katulad ng ating nabanggit na mananatili ang mga nagsasagawa ng Hajj ng buong gabi sa Muzdalifah hanggang sa sila ay magdasal doon ng Fajr. At ang kababaihan, mga mahihina, may sakit, karamdaman at mga bata ay pinapahintulutang lumabas sa Muzdalifah at pumasok sa Mina pagkaraan ng kalagitnaan ng gabi o hanggang sa hindi pa masilayan ang buwan. Kapag ang nagsasagawa ng Hajj ay nagsala ng Fajr, obligado sa kanya ang manatili sa Mash'ar al-Haram at ito ay isang bundok sa Muzdalifah o saan mang bahagi ng Muzdalifah at humarap sa qibla at paramihin ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpaparami ng takbir at dua, pagkatapos bago sumikat ang araw o sa daan papuntang Mina, mamulot ng 7 pirasong maliit na bato na gagamitin sa pagbato sa Jamratul Kubra o ang pinakamalaking pilar. At ang kulang ay pulutin sa Mina. At mula dito ay pagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay mula sa habag ng Allah patungo sa Mina na nagtatalbiyan na may pagkatakot sa Allah Ta'ala at pagpaparami ng pag-alaala sa Kanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Pagkarating ng nagsasagawa ng Hajj sa Mina, magsisimula tumungo sa Jamratul Aqaba na ito ay malapit sa Makkah.
Kapag nakarating na ng Jamratul Aqaba, nararapat ng huminto sa pagtatalbiya at doon ay gawin ang mga sumusunod. Pagbato sa Jamratul Aqaba ng 7 maliliit na bato na sunod-sunod na sa bawat bato ay babanggitin ang Allahu Akbar. Pagkatay ng hadi o alay sa hayop sa sinumang may alay na ito ay ipapakain sa mga Muslim na mahihirap kung kaya niya itong katayin o di kaya ay ipakatay niya sa iba. Ganon din ang pagpapagupit o papaiksi ng buhok sa ulo at ang pagpapakalbo ang siyang mainam sa kalalakihan at sa kababaihan ay putulan o paiksiin lamang ang kanilang mga buhok na 1 bulgada. Ito ang pinakamainam na pagkakasunod-sunod. Subalit kung sakaling magkakapalit-palit na kung mauna ang alinman sa mga nabanggit ay wala itong magiging problema. Sa araw ng pagkatay, ikasampung araw ng Dhul-Hijjah, sa araw na mabiyayang Eid, ang mga Muslim sa buong mundo at ang mga Hujjaj nagsisipaggawa ng Hajj sa Mina ay kanilang sinasalubong ang araw na ito sa pamamagitan ng masayang pagmumukha. Sila ay nagagalak sa mga biyayang ipinagkaloob ng Allah sa kanila. Sila ay nagsipagkatay sa kanilang mga hadi, hayop na kinakatay ng isang nagsasagawa ng Hajj at kanilang mga udhiya, mga hayop na kinakatay sa araw ng Eid bilang pagpapalapit sa Allah ang kataas-taasan at magsisimulang magtakbir, pagsasabi ng Allahu Akbar. Ang nagsasagawa ng Hajj para sa Eid, pagkatapos ng pagbato sa Jamratul Aqaba, malaking poste habang sinasabi niyang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, walillahil hamd. Ang Allah ay dakila, ang Allah ay dakila, ang Allah ay dakila. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ang Allah ay dakila, ang Allah ay dakila at para lamang sa Kanya ang papuri at pasasalamat. Mga pagkakamaling nagagawa ng ilang mga nagsasagawa ng Hajj sa pagbabato ng Jamarat, mga haligi. At kabilang narito ay ang mga sumusunod. Paniniwala ng iba na ang kanilang binabato ay walang iba kundi ang mga syaitan. Kaya't naman ang mga ito ay binabato nila na may panggagalaiti at galit, pangangatal dahil sa mga syaitan na ito. Pakatandaan na hindi ipinag-utos ang pagbato maliban na lamang na ito ay upang itayo ang pag-alaala sa Allah. Ganon din ang pagbato sa mga haligi sa pamamagitan ng malaking bato o di naman kaya sa pamamagitan ng anumang uri ng panyapak o maging ang kahoy at lahat ng mga ito ay pagpapalabis sa pananampalataya na kung saan ipinagbabawal ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam. Ganon din ang pakikipagsiksikan at pakikipagtulakan sa mga haligi dahil lamang sa pagbato. Ito ay malaking pagkakamali at ang nararapat na gawin ng isang nagsasagawa ng Hajj ay ang kahinahunan sa kanyang mga kapatid at pagtitiyak sa pagbato ng tamang lugar na ang bato ay makapasok sa salansan kahit natamaan niya o hindi natamaan ang mismong haligi. Ganon din ang lahat ng pagbato ng isang beses lamang. 7 piraso na maliliit, isang beses lang. Na kung kaya sa ganitong kalagayan, ito ay ibibilang lamang na isang pagbato. At ang nararapat ay ang pagbato ng isa-isa sa bawat bato kasama ang pagbigkas ng Allahu Akbar sa bawat bato. Allahu Akbar. Kapag natapos na ang pagbato sa malaking haligi o poste at siya ay tapos na magpakalbo o magpagupit, katiyakan na kumplito na para sa kanyang unang tahallul, pagiging malaya sa kalagayan ng ihram, at siya ay nagiging malaya na din sa mga ipinagbabawal sa kanya sa kalagayan ng ihram, maliban lamang sa pakikipagtalik o anumang kumakatawan dito sa kanyang asawa. Ang mga jamarat, sa pagdating sa Mina, ang mga sumunod ay ang mga gawain sa umaga ng araw ng Eid. Umpisahan ang pagbato sa Jamratul Aqaba, lamang malaking pusti, pinakamalaki. Sa pamamagitan ng 7 bato kasabay ng pagbato nito ay ang pagbigkas ng Allahu Akbar sa bawat pagbato. Okay? At ganoon din pagpunta ng Makkah upang magsagawa ng tawaf al-ifada. So sa 3 araw na tashrik, babatuhin mo ang 3 poste, ang maliit, ang katamtaman at malaking poste. Jamratul Sughra, Jamratul Wusta, Jamratul Aqaba.
Sa bawat poste ay babatuhin ng 7 bato, kasabay sa bawat pagbato ay ang pagbigkas ng Allahu Akbar. Ang tawaf al-ifada, haligi mula sa mga haligi ng Hajj. Ang tawaf al-ifada ay haligi ng Hajj na kung saan hindi magiging ganap ang Hajj kung wala ito. Pagkatapos ng pagbato sa malaking poste sa Jamratul Aqaba sa umaga ng Eid, siya ay bababa patungong Makkah para isagawa ang tawaf ng 7 ikot bilang tawaf al-ifada, at pagkatapos siya ay magsasagawa ng sa'i pagpunta sa bundok ng Safa at Marwa na 7 beses kung siya ay isang mutamatti, nagsasagawa ng Hajj tamattu. O di naman kaya kapag siya ay hindi nakagawa ng sa'i noong una kasama ang tawaf al-qudum, tawaf sa pagdating. Sa sino man na ang kanyang Hajj ay Hajj al-Qiran at Hajj al-Ifrad. At pinapayagan pagpapaliban ng tawaf al-ifada hanggang sa pagkatapos ng mga araw sa Mina, at ang pagbaba patungong Makkah ay pagkatapos ng pagbato sa mga poste. At pagkatapos ng pagbato, pagpapagupit o pagpapakalbo, tawaf al-ifada at pagsasagawa ng sa'i, sa sino mang nararapat na magsagawa nito, pinapahintulutan sa kanya ang lahat ng mga ipinagbabawal sa kanya dati na siya ay nasa kalagayan ng ihram, maging ang kanyang asawa. Sa araw ng Tashrik, ito ay mag-umpisa kasama ang gabi ng ika-11 ng Dhul-Hijjah. Pagkatapos ng tawaf al-ifada sa araw ng pangangatay pagbalik, ang nagsasagawa ng Hajj sa Mina para sa pagpapagabi sa 3 araw ng Tashrik. Para sa pagpapagabi ay 2 gabi sa sinumang nagnanais na nagmamadaling umalis ng Mina bilang pagsunod sa sinabi ng Allah, at alalahanin ninyo ang Allah, dakilain at luwalhatin sa mga nabibilang na mga araw na tinatawag na Ayyam at Tashrik. Ika-11, 12 at ika-13 ng buwan ng Dhul-Hijjah. Magkagayon pa man, sino man ang nagmamadali at pagkatapos ay umalis siya ng Mina sa ika-12 bago lumubog ang araw, matapos niyang bumato sa Jamrat ay wala siyang pagkakasala. Subalit, sino man ang nais na magpaiwan at matutulog pa rin sa gabi roon sa Mina hanggang sa siya ay makapagbato kinabukasan sa Jamrat, ang ika-13 ng Dhul-Hijjah ay wala siyang kasalanan, bagkus ito ay gagawain lamang ng sinumang natatakot sa Allah sa kanyang pagsasagawa ng Hajj. Ito ay para lamang sa nagsasagawa ng kanyang Hajj na takot sa Allah Azza wa Jal. Ang gagawing pagpapahuli ay makakabuti ng labis dahil sa ito ay makadaragdag sa ibada o pagsamba at bilang pagsunod na rin sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung kaya katakutan ninyo ang Allah o kayong mga Muslim, bantayan ninyo ang inyong mga sarili at ilayo sa pagkakasala sa lahat ng inyong mga gawain, at dapat ninyong malaman na pagkatapos ninyong mamatay ay titipunin niya kayo ng Allah sa araw ng pagtutuos at paghuhukom. Mga obligadong gawain sa araw ng Tashrik para sa nagsasagawa ng Hajj: pagbato sa lahat ng poste sa mga araw ng pananatili sa Mina, ang pagsasakatuparan sa pagbigkas ng takbir, Allahu Akbar, ang pagpaparami sa pag-aalaala at panalangin, pananatili sa pagiging mahinahon at kapanatagan. Nararapat iwasan ang makikipagsiksikan, pakikipagtalo at pakikipag-away. Okay? Ang mga pagbato sa poste, ang pagtigil sa maliit at katamtamang poste pagkatapos ng pagbato sa mga ito na nakaharap sa kibla at nakaangat ng kanyang 2 palad sa itaas habang nananalangin sa Allah, anuman ang kanyang naisin na hilingin na ito ay nararapat gawin na walang halong pakipagsiksikan at pakipagtulakan. Ngunit para sa malaking poste ay ang Jamratul Aqaba ay walang pagtigil na magaganap pagkatapos ng pagbato nito at wala din panalangin o dua. Sa sino man ang nagmamadali na sa halip ay 3 araw siyang mananatili sa Mina, ngunit ninais niya na 2 araw lamang, kinakailangan niyang magbato sa lahat ng poste sa araw lamang ng ika-11 at ika-12 at hindi na sa ika-13, at pagkatapos siya ay lalabas ng Mina bago pa lumubog ang araw. Ngunit kapag siya ay naabutan ng paglubog ng araw at siya ay hindi pa nakaalis ng Mina, kinakailangan na siya ay manatili sa Mina para sa pagpapagabi, saka sa ika-13 gabi at siya ay babatong muli sa 3 poste kinabukasan. Hanggat hinanda niya ang kanyang sarili para sa pagmamadali at siya ay lumisan sa Mina, pagkatapos siya ay naabutan ng paglubog ng araw habang papaalis, hindi niya kailangan pang magpagabi sa Mina.
Ganon din, pagkatapos ng paglabas sa Mina, ang nagsasagawa ng Hajj ay tutungo papuntang Makkah upang isagawa ang tawaf sa palibot ng Kaaba pagkatapos naman sa katuparan ng mga nagsasagawa ng Hajj ang kanilang mga gawaing Hajj mula sa mga haligi ng Hajj at mga obligadong gawain nito. Sila ay magsasagawa ng tawaf al-wida, pamamaalam na tawaf, at ito ang pinakahuling gawain na isasagawa ng Hajj sa loob ng Masjid al-Haram bilang pagsunod sa utos ng sugo sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, hindi nararapat na lumabas o umalis sa Makkah ang isa man sa inyo hanggat ang kanyang huling gawain ay ang tawaf, pamamaalam na tawaf. At ang tawaf al-wida ay ang pinakahuling gawaing obligasyon ng Hajj. Kinakailangan sa kanya na isagawa ito bago ang kanyang paglalakbay para sa kanyang pag-uwi sa kanyang lugar. At walang sinuman ang mag-iwan nito maliban na lamang sa mga may buwan ng dalaw at mga babaeng may dugo. Sila ay walang pananagutan sa hindi nila pagsasagawa nito at walang kabayaran para sa kanila. So banggitin natin mga kapatid, ang mga haligi ng Hajj ay ang ihram, ang pananatili sa Arafah, ang tawaf al-ifada, ang sa'i. Sino man na kanyang iwanan ng isa sa mga haligi ng Hajj ay hindi kumpleto ang Hajj, maliban na lamang na ito ay kanyang isa sa katuparan. Mga obligadong gawain ng Hajj ang pagsasagawa ng ihram sa miqat, ang pananatili sa Arafah hanggang sa paglubog ng araw, ang pagpapagabi sa Musdalifah, ang pagpapagabi sa Mina sa araw ng Tashriq, ang pagbato sa mga poste, ang pagpapaahit o pagpapagupit, ang tawaf al-ifada. Sino man na kanyang iwanan ng isa sa mga obligadong gawain ng Hajj ay kinakailangan niyang magkatay bilang kabayaran sa kanyang pag-iwan. Isang kambing o tupa na kanyang kakatay sa loob ng Makkah at pagkatapos kanyang ipapamahagi ang karne nito sa mga mahihirap doon at hindi maaaring siya ay kukuha mula rito para kainin niya. Mga batas, partikular para sa mga kababaihan lamang. Mga kondisyones sa obligadong Hajj para sa kalalakihan at partikular sa kababaihan. Patungkol naman sa kababaihan, kabilang sa kondisyon ay ang magkaroon ng mahram, pagkakaroon ng mahram, na kung saan siya ay kasama niya sa paglalakbay papuntang Hajj tulad na lamang ng kanyang asawa o sino mang mula sa kalalakihan na hindi niya maaring mapangasawa kailanman na tulad ng kanyang ama, kanyang anak na lalaki, kanyang kapatid na lalaki, kanyang kapatid sa pagpapasuso, asawa ng kanyang ina na hindi niya tunay na ama o anak na lalaki ng kanyang asawa sa ibang asawa. Ang batayan hinggil dito ay ang hadith na Ibn Abbas, kalugdan nawa siya ng Allah. Nakatiyak kanyang narinig ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, hindi maaari na magkasama ang lalaki at ang babae maliban na lamang na ang babae ay mayroong mahram. At hindi nararapat ang babae ang maglalakbay maliban na lamang na mayroon siyang mahram. Tumayo ang lalaki at nagsabi, usugo ng Allah, ang aking asawa ay maglalakbay para sa katuparan ng Hajj, ako'y nakatakda ng sumama sa ganitong labanan. Sinabi sa kanya ng sugo, sallallahu alaihi wasallam, maaari ka nang umalis at isagawa mo ang Hajj kasama ang iyong asawa. Pinagkasundo ang hadith. Mula sa salaysay ni Ibn Umar, kalugdan silang dalawa ng Allah, ay sinabi ng sugo, hindi maaaring maglakbay ang tatlong babae maliban na lamang na may kasamang mahram. Pinagkasundo ang hadith. So, kondisyon para sa isang muhrim bilang kasama ng babae sa kanyang Hajj, kapag wala siyang kakayahan na makatagpo ng kanyang mahram, nararapat sa kanya na maghirang ng isang tao na magsagawa ng Hajj para sa kanya. Kabilang sa mga hatol at batas para sa kababaihan na may kaugnayan sa ihram ay ang mga sumusunod. Kapag ang Hajj na kanyang isasagawa ay voluntaryong Hajj, ang pagpapahintulot ng kanyang asawa sa kanyang para sa Hajj ay isang kondisyon. Dahil mawawala ng karapatan sa kanyang asawa at meron din karapatan na pigilan siya ng kanyang asawa kung ang Hajj na isasagawa niya ay voluntaryo. So ang ilan sa mga kondisyon ay dapat na Muslim ang magsasagawa in behalf. Muslim, matinong kaisipan, nasa wastong gulang. Pangalawa din dito, pinagkasunduan ng mga pantas na maaaring magsagawa ang babae ng Hajj o Umrah para sa lalaki na tulad din umano
ng pagpapahintulot sa kanya na magsagawa ng Hajj o Umrah para sa ibang kababaihan, maging ito man ay para sa kanyang anak na babae o sa ibang babae. Kapag mayroong mangyari sa kanya na hindi inaasahan habang siya ay nasa daan patungong Hajj, ito man ay dahil sa buwan ng dalaw o nifas, pagdurugo na sanhi ng kapanganakan, nararapat na kanyang ipagpapatuloy ang kanyang Hajj at gagawin niya ang mga gawaing Hajj na tulad ng mga ginawa ng mga babaeng malinis maliban na lamang na siya ay hindi maaaring magsagawa ng tawaf. Kung sakaling dumating sa kanya ang mga ganitong pangyayari sa panahon ng kanyang pagsasagawa ng ihram, ay pagpapatuloy niyang ihram dahil hindi kondisyon ng ihram ang kalinisan. So hanggang dito na lamang mga kapatid, nawa'y kapupulutan natin ng aral at maging gabay sa atin sa paglalakbay sa ating pag-Hajj at Umrah ngayong nalalapit na buwan ng Hajj. Nawa ay tala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tanggapin niya ang inyong mga Hajj at ang ating mga mabubuting gawa, ganun din ang mga kapatirang Muslim na wala sa loob ng pagka-Hajj at Umrah. Hanggang dito na lamang, barakallahu fikum. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.